from the mother crib. Hello, uglies, and welcome to another episode of Tales from the Mother Crib. So for this episode, we have a very special guest, our friend Dope House, your spooky clown diva from Cainta Rizal, your Sana Filipina. Hi, uglies! Oh my God! It's such a pleasure to be here, to be honest. Charing, aring-aring lang. Pero yon, I'm so excited to be here and part of Slay Tina podcast. Super na-excite ako. Kasi tuwang-tuwa ako nang nalaman ko magpo-podcast siya, to be honest. Bakit naman, Kayo? te? Bakit ka matutuwa? Kasi minsan na lang din kami magchika ni Bakla. So, yung parang pag nagpo-podcast siya, napapakinggan ko siya. Parang nakikipagchikahan lang ako sa kanya. Sa para para naibibigay rin natin yung mga insights sa mga bagay-bagay na paano tayo mag-communicate, alam mo yun, paano yung mga chikahan natin sa buhay, as a busy goals na hindi masyadong nagpo-post sa social media, masyadong matalak. Parang ito na yung outlet natin for us na mag-express ng mga bagay-bagay sa mga chika-chika natin sa buhay, di ba? Tama. Tama. Kaya dahil dyan, Frankie. Hindi. Share ko lang pala. Share muna namin. Nandito kami ngayon sa Mega Mall. Ginagawa namin tong podcast in public. So you guys, if may marinig man kayong ingay and everything else, girl, alam niyo na kung bakit. Kasi Oo. nasa public kami ngayon. Wala, we decided lang to do a podcast since magkikita kami ni Jersana. Wala lang kasi nga for the chikahan at para din for the business stuff. Sabi ko, sige tayo mag-podcast na rin tayo for my next episode para yun makilala nila din tayong dalawa. Yes. And since sabi ni Slay, enjoy lang naman tong podcast na to, edi any lang kami dito. Amats-amats lang. Pero for this episode, we will talk about Dope House, paano tayo nagkakilala at ano ba yung mga kaganapan natin sa buhay at paano tayo naging gantong multong nagbe-business at nagnenegosyo ngayon. Pero yun, so paano nga ba tayo nagkakilala tayo? Like ano ba yung umpisa nung natin, connections and everything. Pero before that, introduce mo muna yung sarili mo. Ano yung mga kaganapan mo at anong gusto mong i-introduce with yourself? So yeah, I'm Pure Sana Filipina, your favorite spooky clown diva from Cainta Rizal. So ngayon guys, as alternative queen sa part of it. Like, ayun, I'm selling wigs, I'm doing styled wigs, ganyan. So, hindi na rin ako ma-show, like, Slaty na, like, minsan na lang din kami lumabas talaga. Ako, minsan na lang din ako lumabas. So, yun, before anything else, like, tinanong ko kasi si Slay nung dati, before kami magkakilala. Nagkakilala na kami, to be honest. Then, sabi ko nagki-creative makeup na ako nun. Tapos sabi ko sa kanya, ate, tingin mo, ano yung jug ko? Ito nakakatawa to ha. Tapos, tapos sabi niya, alt ka. Sabi ko, ano yung alt? Sabi niya, basta yung parang ganyang makeup, alt yan. Sabi ko, o sige, alt ako. Tapos yun doon nag-start. Parang out of nowhere lang. Parang ang story kasi talaga ba't kami nagkakilala since 'di ba dati nga nagki-creative makeup ako like todong mga SFX ganyan-ganyan. Si Jorsana todo comment, todo reply sa mga Yes. stories ko. So siya talaga yung nagpapansin talaga sa akin before pa nung mga nagle-live ako dati sa Facebook. Comment siya ng comment ganyan-ganyan. Tapos until one time, nirecreate niya yung look ko, Yes. yung thumbtacks na looks ko na gold, nirecreate niya. And then doon na kami nagkaroon ng chance na magkatsikahan and then ayun, the rest is history. Yes. Kasi nung nakita ko yung looks niya, parang sabi ko, ay parang bet ko 'to, parang ako siya, gano'n. Nung that day kasi parang nag-start ako mag-makeup, creative, and then any lang like mga spooky na makeup, ganyan, creative na makeup. Tapos one time, nakita ko 'to, parang sabi ko, nakita ko yung looks niya, tapos ang daming creative, active pa siya nito, that time, gumawa ng mga creatives looks. Like sabi ko, ay parang bet ko 'to gawin. Then yun, nung pinost ko siya, then nilagay ko siya like as credit na inspired makeup, dun niya ako nakita. Tapos parang tuwang-tuwa ako that time na, wow, na-notice niya ako, like gano'n. Ta's di ko in-expect na magiging sister kami, ayun. Like sobrang smooth lang nung connection namin with Jorsana kasi parang nung nag-uumpisa siya sobrang active siya with questioning about drug, ano yung type of drug. Ako since na parang early pre-pandemic na nalaman na yung drug here in the Philippines, parang na ano ko na yung mga scene here, ako yung nag-introduce sa kanya tapos sinama ko rin siya sa mga since this is pandemic so wala pa kaming chance to meet face to face, 'di ba? So parang mga parang ini-invite lang kita sa mga drug playhouse events, la live, Oo, ganyan ganyan. tsaka guys,
nung time kasi na yun parang nag-restart din talaga si Slaty that time. Mm. Nung nag-uusap kami nun parang wala talaga siyang gana si Slaty that moment. Parang sabi niya ayaw niya na ring mag-jog, gusto niya mag-pursue talaga na ng business. Like medyo kasi nga nawala yung jog scene, Mm. nawala yung cartel, nag-lockdown. So parang that time napapaisip din siya kung ano talaga yung bet niya. Pero nung nakilala niya ako mas lalo palang naging active si Slay sa totoong buhay lang. Mas naging active ako nung pandemic talaga. Parang nung nag-start nung pandemic, dun din Dun din talaga siya mas naging experimental yung drug ko, kung ano yung gusto kong gawin sa draga. Tas nakilala ko si Jersana na sumasabay sa amats ko na parang super supportive lang namin dalawa that time na parang, "Ate gawin mo 'to, ay ate pasabog yan, go laban lang." Parang that time sobrang experimental ng mga looks natin 'no, parang glam, SFX, yung parang creative Kasi makeup. guys, dati nung time na pandemic, keep jog alive na talaga 'te, kumukuti-kutitap na yung jog 'te. So parang naghahanap kami ng mga ano na specific na puwedeng gawin. So dun ko na-express din ako itself. Na-express ko yung sarili ko doing ano creative makeup, gano'n din. Luckily nakilala ko si Slaty na nagke-creative makeup din. Super happy ako kasi siyempre wala naman akong alam sa jog 'di ba, like sa industry, sa Philippine jog industry. Si Slay talaga siya talaga yung nagturo sa'kin na kung ito yung nangyayari sa scene, ito kilala 'tong jog queen na 'to, ito yan siya, kinukuwento niya sa'kin. So, parang si Slay talaga yung eye opener ko sa jog scene dito sa Philippines kasi nga siya talaga yung naunang nag-jog compare sa'kin. So, yeah. Pero in terms of the growth and in terms of the Mhm. artistry talaga, parang masasabi kong sabay rin talaga tayo kasi nga parang yung pandemic ko lang din talaga nakilala yung self ko with my drug kasi nga nagsaktong nag-lockdown nung nag-start ako ng drug. So, parang Mm. I don't know saan patungo yung drug ako or ano ba Mm. yung next na eksena ko. Not until na parang yun nga nilalaban ng Drug Playhouse PH yung mga drug event back then, sumisikat yung mga ano, drug live show and then we decided to meet up na nun 'di ba nung Nag-meet up una. kami. Tapos yun yung una-una naming drag show together. Sobrang sobrang nakakatuwa kasi Eto glam tas eto nakakatawa guys, second set, ewan ko kay Slaty na hindi ko kasi alam dati na ang first set, second set isang performance lang. Kaya nagulat ako sabi niya, "Isang set lang dalawang set tayo." Tas ang bakla ang alam mo ba ilang set namin, tagli-5 kaming kanta. Siya naman pumayag din, ewan ko din sa baklang 'to. hindi kasi parang first set natin glam tayo nun, parang babae-babaihan tayo nun, meron koryo-koryo pa tayo and then pangalawang set bigla tayong nagmultuhan. Production kami. Pero yeah, para back then, parang amat sa talaga namin yung dark and experimental side. Parang dun namin nakikita yung ipu-push yung artistry namin both. And then until dire-diretso na siya, ayun nalalaman na namin yung aesthetic namin both. Jersana going to the route of clown, ganyan, clown rem. Ako naman parang inner hell side talaga ng demon-demon, ganyan. So parang Mm. ano, in terms of our drag, it's really like just finding your true identity and true self, kung ano talaga yung mas mafu-fulfill ka ng type of drag, 'di ba? So yeah, 'di ba nga nabuo na kami as sister. So ngayon, paano siya naging dope house? So naging dope house siya kasi nga 'di ba brand new Slaty na is Oo. wow na wow. Tapos parang may ano kasi siya nun dati, sobrang ano pa siya, focus pa talaga siya sa cosmetic ng Dope Dope. Cosmetic. Then nagpi-PR siya ng mga girlies ng Dope products and then one time parang sabi ko, "Ay gawa tayo ng house ate pero dalawa lang tayo, walang drug mother, sister lang." Gano'n. Tapos sabi ko, "Anong name?" Ang Tapos daming name nun ang una, daming name, Slay House. oo, Slay House, kung ano-ano na lang Oo. 'te. Tapos hanggang sabi niya, "Dope House na lang." So sabi ko, "Oh, or House of Dope." Sabi ko, "Ay oo, eh, bet ko din naman yung Dope, like ang gandang pakinggan, like very unique." Yeah. So ayun, sabi ko, "Go, let's go with the Dope House." Hindi, tsaka yung pangalan ng Dope House, yung parang yung thinking of having two members inside the house lang is talagang inspired by the Bully Brothers na parang bet lang natin na dalawa lang tayo, ganyan, na parang tayong dalawa yung mag-aamats-amats kung ano yung drag career na gusto nating tahakin, ganyan. Kumbaga parang ever since then, sabi natin, para tayong Bully Brothers, ganyan, like Swan and Drac na Mhm. bubuo ng ganyan ng mga keme-keme. And then, ayun na, parang dun na yung time na nung nagkaroon kami ng align with our vision with our drug, especially yung alternative drug scene, dun na kami talagang nag-push with our drug na
sumali sa mga competition, especially yung drug cartel, yan talaga yung nagpaingay sa'min dalawa, yung drug cartel na parang every month talaga sa Nectar lumalaban kami sa drug cartel, no, to like every month, like from January hanggang December, hangga't di namin napapanalo yun, ilalaban talaga namin. And then, ayun, parang competition talaga yung naging ano din natin, no? Parang foundation ng drag natin. Even ikaw, nagko-compete ka with your online competition, ganyan. Ako naman, na-enjoy ko yung pagiging yung sisterhood namin ni Slay kasi parang super kalmado naming parehas. Like, ako talaga, loud talaga ako. Eh si bakla, may pagka-nonchalant si ate. So parang, ang eksena, si Slay, like yung when it comes to ideas, like super fun lang, ayaw niya kasing nape-pressure din sa drag niya. So parang so parang ga so parang ganito yung nangyayari, like, so siyempre ako 'di ba kaka-start ko lang, tapos si Slay Tina that time papunta na wala pang cartel neto ha, like super nagha-hype din siya kasi siyempre hinahanap niya pa talaga kung sino siya that time. So parang yung ano niya, alam mo yun, yung passion namin sa isa't isa nung that time, like talagang nagpapasan lang kami ng energy na, "Go mag-live tayo." Isipin niyo guys, from Tondo bumabiyahe si Slay Tina sa'min para lang mag-live. Balikan. Kahit wala kaming kinikita, yung tips namin sapat lang pamasahe, gano'n. And then one time, ito talaga yung pinaka nag-click kami for me, ito yung pinaka feeling ko, ito na yung time na parang papunta na yung patapos na yung pandemic, yung nag-birthday show kami sa bahay nila. Mm. Kasi yung guys, eto guys, si Slaty na kasi hindi siya very out sa family niya, like gano'n. Tas yung time na yun na nag-live kami, I think dun na nag-start yun, yung parang tuwang-tuwa si bakla, nagti-tip yung papa niya, mama niya, nagti-tip, nanonood ng live. So parang doon, papunta na kami sa pag-start ng pag-accept sa kanya. So slowly, naggo-grow yung drug namin, at the same time naa-accept kami. So Yeah. mas naging comfortable kaming gawin yung gusto namin. Parang that time, parang dun na nabe-build yung connection between kinukuha mo yung support and acceptance of your family, at the same time, kinukuha mo rin yung identity and yung career na gusto mong tahakin, na pinapakita mo sa kanila na, "No, this is not just like bakla-baklaan lang or parang habi-habi lang." Parang pinapakita mo rin kasi sa family side mo na parang may future din sa ginagawa namin, na hindi lang siya something na parang kakatawanan or what. Simula nung time na rin na yun na parang si Jersana din yung naging tulong din for my family to really see the perspective of drug. Mm. Nagtuloy-tuloy na talaga, parang naging unstoppable na rin tayo nun, 'di ba, na parang, "O sige, gan'to, supportive din paunti-unti, papakita natin paunti-unti." And then ayun, like parang lagi nang pumupunta si Jersana sa bahay namin, ganyan, nagsho-show kami, nagso-shoot kami, ganyan. Ate, tsaka kasi si Slaty na noon, si Jameson kumbaga, wala siyang alam sa mga gay linggote, yung ibang gay linggote ako pa nagturo sa kanya. Kasi nga yung family nila very religious din, so parang walang alam si bakla sa mga kabaklaan. Very So conservative. ako din yung nagturo-turo sa kanya ng kung ano-ano, gano'n. Pero when it comes to drug talaga, like here in the Philippine ano, scene, si Slaty na talaga yung nag-ano, nag-guide sa'kin para mas maging malaman ko kung ano yung scene dito sa Pilipinas. So ayun kaya, eh, 'pag nag-uusap kami ni Slay, kami lang talaga, like I feel like yung ano kasi namin guys, yung circle namin super liit lang, dalawa lang talaga kami. So parang kapag may mga ano napapansin kaming di maganda or maganda, kami lang din yung nag-uusap, pinag-uusapan namin, Yeah. gano'n guys. So parang I feel like super safe space namin yung dalawa kasi alam niyo yun, like hindi hindi siya toxic, like kasi may experiences Lay sa circle na iba na ganito ganyan, 'pag maraming circle medyo nagiging toxic, gano'n. So ako, yun yung parang kasi guys, growing up sa drug ko habang tumatagal, wala talaga akong circle, si Slay lang. Like habang tumatagal siya yung naging circle ko lang talaga, sa kanya lang din umiikot yung drug ko. Gano'n, sa totoong buhay lang 'te. Siya lang din talaga yung pinakakausap ko, siya lang talaga yung pinakamatagal kong nakasama kasi parang mas pinili ko na lang din gano'n kasi mas okey and mas masaya, mas peaceful. Quality over quantity, ika nga. Kasi parang as someone na talagang na-experience niya ng different circles, especially in the community, parang nakita ko na agad yung mga warning signs and red flags beforehand. So parang ginaid ko na si bakla noon na parang, "Oh, ate, gan'to, ganyan, ganyan, si ganyan." Pero no shade naman, kumbaga parang it's just a matter of like guiding and parang ina-anticipate lang yung mga bagay-bagay, especially in the scene kasi hindi siya biro, and Mm. ayun, parang ano siya, eh, cutthroated industry siya. Marami So, guys, marami kasi kaming napag-uusapan na ganyan and super naka-help din to be honest saming dalawa. Kasi parang hindi na para
makisali, gano'n. Hindi na para makipagtoksikan, parang alam mo 'yun, gets na namin yung mga nangyayari. So, parang aware kaming dalawa, gano'n. Like umiikot lang talaga sa'ming dalawa 'te. Go. So let's talk about naman sa parang future ng Dope House and kung ano yung mga kaganapan natin ngayon sa ating buhay. 'Di ba parang they know na you're one of my co-producer with The Creep, Mhm. 'di ba? Chika mo naman about Creep, kung bakit anong amats mo with The Creep. Kaya nagmumukbang kasi kami ngayon. Oo, Enjoy. and fairness naman masarap, mahusay naman. Eto guys, sasabihin ko sa inyo, si Slay Tina gusto niya talaga mag-produce na talaga ng show matagal na, okey. So, parang underground kasi like si Slay nagko-compete talaga siya like Batang Cartel nga siya 'di ba? So, panoorin niyo guys yung episode 2, 'yan nitong ano ng podcast. So, dun makikita malalaman niyo pala. So, anyways, so yun like parang doon pa lang sinabi ni Slay na gusto niya magkaroon ng safe space sa amin ng mga alt kasi nga 'di ba, like 'pag alternative ka hindi mo naman makikita sa normal everyday. Yeah, tsaka hirap tayo to have Mm, bookings, di mm, natin alam kung saan yung tamang platform for us to really go wild and experimental. So we created our own. So nung gumagawa siya nun 'te, like naghe-help ako siyempre as sister super supportive ako then ayun like yung unang trip talaga namin naging successful siya na hindi namin in-expect na ganong magbo-boom and actually yung ticket namin nga nun sobrang mura lang talaga 'te, like ako talaga nagpipigil sa kanya like si Slay kasi matanong 'to, nung that time kasi ng trip hanggang ngayon naman siya talaga yung nag-aasikaso 'te. So parang ako taga-ano lang ako, taga oo, hindi, hingi siya ng opinyon sa'kin, oo, go te, laban niyan, gano'n. Like nagbibigay ako ng idea, nagbabato lang ako sa kanya ng mga puwedeng gawin, gano'n. Pero most likely, si Slay talaga ang nag-aasikaso ng Creep, okey. So yun, yung naging successful yung Creep 1, like alam na namin na susundan na agad siya ng Creep 2. So ayun, parang super happy lang kasi hangga till now, like ang saya namin kasi nga tuloy-tuloy yung Creep and nagkakaroon ng platform lalo na sa ngayon na nagiging mainstream na ang drag. Ang daming mga alam ko madaming mga baby drag na gustong mag-alt, like hindi lang nila alam kung ano yung drag nila. So I think yun, itong Creep talaga best way siya para ma-realize mo kung ano yung drag mo and Tsaka super parang helpful. ano, in terms of parang there's a certain responsibility for us to create spaces for those kind of drug. Then 'di ba as someone na parang hindi nga natin alam kung saan tayo gagalaw before and then we created our own. So parang gusto natin siyang i-share with everyone who really want to participate in that kind of drug and open and welcoming tayo sa kanila, 'di ba? So, ayun lang naman. Basta ate yung Dope House para sa mga magtatanong, wala po kaming mother, okey? Kasi tinatanong nila, dati nga nagtatanong, "Mother mo si Slatina?" Ngayon naman, "Kaano-ano mo si Slatina?" Gano'n. Mm, So wala guys, so parang amas lang talaga namin magkaroon ng house mm. and to be honest, like ang future naming dalawa, di ko din alam 'te sa as house, pero alam ko na mas maggo-grow pa kami together and marami kaming plans. Actually ako, matagal na naming plano. Marami kaming plano as together na mag-shoot, mag-show, so ayun. Hindi naman din kami nagmamadali for what futures. Tsaka ano, parang ayun nga gusto kong tanong sa'yo, like The ano future yung is future with us and especially with your Sana din and Slaty na kasi siyempre in the longer run talagang we really have our own kind of ano na yung mga pag-gimmick sa buhay-buhay, 'di ba, kung anong tatahakin natin. So, parang ang akin right now, parang I'm happy with us both kasi parang we found our same ground with the world of business na parang ako nagbi-business ako ta's ikaw nagbi-business ka rin ta's parang ngayon parang amat na natin mag-business ngayon, nakikita natin yung value na kine-create natin sa business natin, ano yung nagiging impact niya sa community, 'di ba? So, parang ang saya lang din na both of us have the same ano, same thing na ginagawa ngayon even though we're not really always performing out there, which is yun nga talaga, bihira na lang kami lumabas. At the same time, we're still creating our own value sa oo. community, 'di Dun pa ba? din 'te, nagjo-jog pa rin naman kami, hindi niyo lang alam 'te, 'di lang kami nagpo-perform. Pero alam niyo yun guys, we're still doing it. Like marami kaming plano sa jog namin, kung alam niyo lang. Pero yun, na-excite din ako talaga sa future kung ano yung mangyayari sa'min and alam mo yun, nag-usap kami ni Slay kung ano yung mga mangyayari sa gusto niyang gawin, ako gusto kong gawin. And I'm so excited na someday malay niyo pag-usapan ulit natin 'to ta's na-achieve na namin yung future na yun, 'di ba?
Ayun. Yes, kaya parang ang saya din nitong podcast na 'to parang it's just a life journey diary for us. Kaya parang gusto ko rin siya i-push, parang one time papakinggan mo 'tong podcast na 'to, "Ay ate ito pala sinasabi mo noon ta's ngayon 'di ba parang pasabog ka na." Like something like that, like something to look back for. Yes, and actually guys, any lang kami dito ngayon. Kumakain si Slay, ako kumakain din. Mm. So, ganito naman talaga kami, like casually nagchichikahan lang, gano'n. Kung ano-ano lang din, and kanina nagchikahan kami about business kasi nga 'di ba nagbebenta ako ng wigs, and then I'm trying to have growth sa wigs ko. So siyempre as I have my sister na alam kong kaya kong tulungan, yun nanghingi ako ng advice sa kanya. Ayun guys, yun lang naman actually. Mm. So ngayon, let's move on to our listener question for the both of us Dope House. Ano ba yung mga question? Ano ba yung mga question kanina? How will you introduce alternative drug bago sa drug scene? Sabi ni Miss IC. Ikaw ba ate? Ikaw unang sumagot. Ayun, kumakain siya kaya ako ang gusto niyang unang sumagot, wow. So ako, I think, ito lagi ko 'tong sinasabi guys, like sinasabi ko 'to palagi sa mga baby jug, sa mga bago lang na enjoy every moment of it. Like hindi niyo kailangan ma-pressure, hindi niyo kailangan magalgal hindi niyo kailangan iplano lahat, like enjoyin niyo lang 'te. Kahit ano pang ano mo, like kung ano tawag dito, anong brand mo, it's either glam queen, spooky queen, anything, like i-enjoy mo lang, gano'n. Dun mag-i-start lahat guys, 'pag na-enjoy mo yon, promise maniwala ka sa'kin, magugulat ka na lang, "Ay nandito na ako." Basta For enjoy lang talaga, mm. eh. For me, my answer naman diyan is like, yun nga parang just show up. Like parang kung kaya mo mag-show up in different places and opportunity to show up, do it. Kasi yung hindi mo alam yung impact na maibibigay mo sa Mm. audience na yung presence mo, yung type of drug mo, yung drug artistry mo sa mga certain places and stages out there na may mga tao kang nai-inspire, may mga tao kang namumulat sa kind of drug na ganyan. So parang in terms of alternative drug, if you really want to like introduce that kind of drug, ang pinaka-goal kasi talaga is nasa iba't ibang places siya, iba't ibang opportunities, iba't ibang platform. Kumbaga parang hangga't kaya natin siya i-push ng i-push kahit saan ilalaban natin, 'di ba? Like kasi guys I think kung i-introduce ko yung alternative, like very different world kasi siya like very unique, very different. So, yun talaga siya So parang kung i-introduce ko siya, ang sasabihin ko lang talaga, like enjoy mo lang, then explore mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung amas mo. Kasi yung jog guys, lalo na 'pag alt ka, unstoppable, non-stop talaga siya kung ano yung gusto mong gawin, anong gusto mong amas, gusto mo may pako ka sa mukha, Mm. kahit ano laban, ganun siya Tsaka for me kasi in terms of audience side, parang kapag alternative drug ka, hindi siya yung sasabihin mo na, "Uy, manood ka ng alternative show," ganyan. Ano, for me, they need to experience it before they understand it. Parang kailangan muna nilang mapanood muna din. 'Pag napanood nila tsaka nila hindi kasi siya parang sa isang tao, naintindihan mo 'tong alternative, ganyan, ganyan. Parang kailangan mo nilang malaman din or ma-understand ano ba yung type of drug na yun, bakit gano'n. Para malaman nila yung core and then for them to really ano, support and really like uplift yung kind of community na gano'n. Yes. I think that's it. Next question. Next question. Mm. Sige guys, sagutin natin 'tong question ni Mystic Lexi. Who who is one queen from the local scene that you think will do well on Jagola? The answer is both of us. But we Ayun. don't know. Yeah, pero ako guys, ito sasabihin ko sa inyo, no tea, no shade. Like, I see Slatina on Jagola, lagi ko siyang pinupush kung alam niyo lang kung paano ko 'to bakla, kung alam niyo lang like sinabi ko na sa kanya na, mag-audition ka na." Ako pilit talaga ako ng pilit kay bakla talaga namang wow. So, I think like, sa Slatina kasi guys, ako kasi guys, I see myself there, pero lagi kong sinasabi kay Slatina na, bago ako mag-audition ng Jagola, ikaw muna. I want to see you there, gano'n. Kasi speaking of Jagola, Slatina doing it already kahit 'di pa siya nag-o-audition. So, I think like no bias, no tea, no everything, Slatina will do better there.
here on the local scene sa Philippines, si Slay Tina. Kahit 'di pa siya nag-o-audition 'te, laban lang. Siya talaga ang boto ko. Kumbaga parang whatever opportunities out there, ilalaban naman natin both of Oo, us, 'te. but with the right timing and the right resources. Yun din yung sinasabi ko na parang hindi natin kailangan magka-darapa or magka-panic-panic Daming kanin. or parang magmadali with competing reality TV show because it's a really different kind of setup at sobrang kakaibang preparation yung ginagawa for that kind of show. So, yun yung gusto ko lang din kasi i-focus doon is parang support the local scene. Parang makikita nyo na agad doon kung sino ba yung talagang alam nyo yun, may potential, kano kagaling yung scene na to, ganyan. Kumbaga parang parang sa isang artist, hangga't hindi siya natitibor, parang supportahan niyo na. Parang alam mo 'yun, parang Lalo ngayon sa kasagsagan guys ng Drag Race Philippines, kailangan natin i-support yung mga local alternative drag queen here sa Philippines guys, yes. kasi sobrang bilang lang din kami to be honest with you. Like, so super onti lang naming mga alternative drag. So please guys, if nakanood kayo ng show, may alternative there, yun mag-tip kayo. Kahit sino naman basta mag-tip kayo sa queens, but please support natin yung mga queens na alternative. Lalo na yung mga nag-start pa lang. So yeah. Ayun, support me and my business, support Gersana and her business, Filipino support yung Wigs. Creep, Filipino Wigs, Dove Footwear, anything. Iba nga sabi nga, the true queen fix each other queen. Not turning it down, not breaking it, 'di ba? Na parang okay naman pagka-shady-shady yung Els personality, kasama yun sa drag culture. But a little bit of kindness, pagmamalasakit, supportiveness. Hype, sobra, sobrang OA. Yung attitude pinantasin na lang, wag ganun te ha. Yeah. Parang as long as meron tayong work ethics talaga sa mga bagay-bagay, alam natin yung tama at mali, balanse yung pagdadraga, balanse yung pagiging makatao, pagiging business-minded, push lang ng push. So, ayun, I am excited with both of us, both in the future. Marami pang mangyayari, 'di ba? Like, Dami pa. girl, hindi rin natin alam kung ano yon. Like, lalaban na lang natin kapag nandiyan na. So, yeah, yun lang naman. Ano pa bang anything you want to say before we end this podcast? For the end, I just wanted to really say na I'm so proud of you. Of course. Alam ni Slaty na sobrang dramatic ko te. Madrama ako na tao te, lagi kong vocal kay Slaty na ate ganito ganyan. So, yun lang, I'm so proud of what you establish and the scene, kung ano yung ginagawa mo as Jameson and Slatina. Nakaka-proud ka and you're such an true inspiration like sa family mo. Super nakaka-happy lang talaga and I'm so excited to see more of you, big Slatina. Lagi ko 'tong sinasabi sa kanya, I can't wait to see big Slatina. Like, big na siya pero may, "Ate, hintayin niyo." Siyempre Yun proud din lang, naman ako sa'yo, te. Like 'di sabi ba? ko nga, we're proud of what we're becoming. 'Di ba? Parang makikita natin yung growth natin in the past 5 years, 4 or 5 years of doing drag. That's a long, long time ago na and marami pang mangyayari sa buhay natin. Kaya parang always be grateful lang din sa lahat na nangyayari. Don't take everything for advantage. 'Di ba? Always be grounded. Yun lang naman. Yung parang happy lang din ako na we're still like really thriving in our own little world. And then, once we're ready to be out there in the world, and then let's do it, 'di ba? So, Yes. ayun lang naman. Yun lang guys, I think wala na akong gustong sabihin. Ngayon. Dahil kumakain pa ako. Ang dami pang kanin ni Slatina sa totoong buhay lang. So, ayun. So, we're wrapping up our episode with Dope House na right now since dumidilim na rin dito sa Mega Mall. And, yeah, see you for the next episode, Uglies.